Bakit yan? Ano? Yung babae namatay, nakaganda lang yung asawa niya. Pero yung bangkay yung ano, yung babae nandiyan sa bahay. Kasi sa kwarto. Ano ba yan? Kailan? Oo. Ay, lagdan. Okay lang mag-stay daw siya ng 100 days. Yun ang ano nung asawa. Para mabigay sa kanya yun. Ano yun? Patay ito. Pangalan natin. Ay! Bakit ako talaga pinapanood mo na yan?
Tita, nasan ba yung supot ng basura? Yung supot ng basura. Supot ng basura. So, habang nag-fold ako ng mga damit ko, ikwento ko nga sa inyo kung bakit nga ba ako napunta dito sa UAE at bakit ko nga ba napagdesisyonan na dito magtrabaho. So, first, meron sa aking nag-alok na itago na lang natin sa pangalan na ate. Sobrang laki ng naitulong niya sa akin. Dahil dati pa lang, dream ko na ang mag-abroad. Pero yun nga, wala kasi akong kamag-anak na nasa abroad na para tumulong sa akin para mag-invite. Like, dumating yung point na inalok niya ako na lahat ng gastos is siya muna, and then pagka na lang nagtatrabaho ako, tsaka ako bayaran. So, sino ba naman ako, 'di ba, para tumanggi as a breadwinner sa Pilipinas. So, at first, dati akong financial advisor sa AIA Philippines. And then, nag 1 year nga lang ako doon sa My Glorieta. Okay naman yung work, pero yung sahod is okay din naman siya. Pero yun nga lang, parang nagwo-work ka lang, like, para makasurvive sa monthly, like, alam naman natin na marami tayong expenses as a breadwinner, kailangan nating i-support yung family natin. Hindi talaga enough. So, kaya talagang nung nag-offer si ate ng ganun is ginrab ko siya agad. Hindi siya naging madali kasi ang sacrifice is malalayo ka sa family mo, sa mga kapatid mo. Pero ang inisip ko na lang nun is mas mapapabuti yung buhay ko at mas makakapag-support ako ng maayos sa family ko, since yung kapatid ko is mag-high school na siya. So, dahil ang kapatid ko is 6 kami, ako yung pangalawa. Yung kapatid kong lalaki is may asawa na. So, syempre, ang support nun nasa ano na niya, nasa family niya na, wala na sa mga kapatid ko. Although, nagbibigay naman siya kapag meron siya, hindi naman din siya madamot. Like, pero iba na rin talaga yung priority pagka ganun. Unlike ako na single, wala pa akong binubuhay, which is makakatulong pa ako sa mga kapatid ko. So, ayun nga. Marami ding struggles, like, hindi naman punta ko dito is panalo na ako agad. Like, nagkaroon ako ng job, like, hindi agad yun. Hindi agad, porque nakakita na ako ng work is panalo na agad. Dumating ako sa point na parang nag-struggle din ako bago ako makahanap talaga ng maayos na trabaho. Yung una is, naalala ko, nagkaroon ako ng work sa construction. But, sadly, hindi nila ako binisahan, hindi rin nila ako pinasahod. Pero, syempre, hindi ako sumuko na dahil lang doon, uuwi ako ng Pilipinas. No. Naghanap pa rin ako, nakatagpo ako, pero, palpak pa din. Which is,
that time is gusto ko na rin sumuko, pero ang naiisip ko na lang is yung family ko, bakit nga ba ako nagpunta dito? Ito na ako eh. Parang susuko pa ba ako? So, ayun. Nakakita ko ng work na pangatlo. Basta failed yung pangalawa, which is nagkaroon pa ako ng experience na yung ka-work ko is minanyak ako, like sinalat yung puwet ko. Alam niyo yun, as a pressure here, hindi ko alam kung paano ako magre-react. Grabe talaga yung pinagdaanan ko, hindi biro. Tapos yung ito namang sa huling work na nakita ko is okay siya. Nung una, hindi man ganun kalaki yung sahod, pero habang tumatagal ako, mas nadadagdagan yung sahod ko, nakapag-provide ako sa family ko, sa kapatid ko, sa pag-aaral niya, ako na ang nagpapaaral sa kanya. Pero yung sa baon, which is sa mga tuition, ako yun. Sa baon, hindi. Yung nanay ko pa rin. Hinihingal ako. So, ayun nga, yung pangatlo kong work is okay naman siya. Okay naman yung amo ko, okay naman yung pag-a-adjust, okay naman din yung mga katrabaho ko. Natututo ako sa kanila. Like, marami, like dati ang weak ko, pero nung simula nung hinubog nila ako, na mold nila yung dati talagang wala akong alam. Dahil sa mga advices nila, yun yung nagpatatag sa akin. So, may mga times na naiiyak ako kasi malayo yung family ko, na iiyak na lang ako sa gabi, like, pero bukas, ganun naman talaga, 'di ba? Okay na ako, ganun. So, yun lang sa mga nagbabalak dyan na mag-abroad, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Basta may action ka at naniniwala ka sa sarili mo, kayang-kaya mo yun.